Charlie. Angie, si Charlie? Ha? Charlie po. Eh, wala nga sa kwarto niya eh. Ha? Ay, hindi ba't kanina hawak mo lang yung bata? Ha? Ano? Kasi kanina, hindi ba kausap ni Carlito? Itanong mo sa security, baka nandun nga kausap ni Carlito sa labas. Tito Em, Tignan nyo nga baka nandun sa labas. Roses! Bentes! Hindi. Pasok, pasok. Nasaan yung bata? Si Charlie po ba? Oo. Nasaan po ng daddy niya, umalis na. Ha? Pinayagan mo? Hindi ko po alam, pero may backpack po si Charlie. Hindi ka na, dito. Punta na kayo sa labas dali. Ano ba ito? Ma, hindi kaya tinangay ni Carlito si Charlie? Oh my God. Hello? Sabi niya may bomba dito. Rafael, nawawala na naman si Charlie pero ngayon ang kumuha sa kanyang daddy niya. Ano? Paano nangyari yun? Si Carlito kinidnap si Charlie. Eh, di ba nakabantay si Angie dyan? Ano nangyari? Hindi ko nga alam eh. Pwede ba pumunta ka na dito? Pakidalian lang, please, para tulungan ako. Hello? Hello? Alam mo kung nasaan ang boyfriend mo? Ha? Andi dito, kasama ang asawa ko! Anong sabi ni Rafael? Kasama niya si Ate Lucinda eh. Mami, matutuloy pa ba ang kasal? Kayong ang dalawa, gusto kong makausap. Pasok! Ka nga rito. Now explain to me. Kung bakit kailangan pa niyo gumawa ng alingas-ngas doon pa mismo sa pagdadausan ng rally ng partido namin. Ha? Daddy, talaga naman pupunta kami ni Lucinda ron sa rally. Nagulat na nga lang ako nang hindi siya sumabay sa akin dahil nagpasama siya sa boyfriend ni Rosa Camila. That is not true! Eh, anong totoo? Nakita na kami ni Rafael. Hinahanap na kasi yung anak ni Rosa Camila dahil tinangay ni Carlito. Punyeta! Ilang beses ba pwede makita pa isang bata? Tawagan si Ebes! At ano ang i-report nyo? Nakinidap ng sariling ama ang kanyang anak dahil pabayang ina? Senator, I think Illuminado is right. This is a case where discretion is the better part of valor. Pero kailangan pa rin tawagan si Yabes dahil kailangan may managot ng pagbobomba kanina. Kung wala pang sumigaw, di dapat siguro may mga namatay pa dun. Magpa-file ba kayo ng kidnapping, Miss Montemayor? Pwede ho bang ipahanap na muna natin ang tahimik? Sa pulis na kayo magpa-file niyan, missing person. Kapag humigit kumulang sa 3 oras na nawawala ang bata, consider na itong kidnapping. At ang MBN na hahawak nito. Tingin ko ho kasi sumama talaga ng kusa yung anak ko. Hindi ko lang talaga maisip kung bakit. Wala bang sapilit ang nangyayari? 5 taon lang ang bata. Akala niyo nakatulong sa pamilya natin ang pagsang-ayon niyo kay Carlito na kunin si Charlie. Hindi niyo na inisip si Rosa Camila. Ha? 3 beses na nawala yung bata. Alicia, bakit ba ayaw mong maniwala sa amin na kusang sumama si Charlie sa ama niya? Eh, wala namang alam yung bata. Akala niya excursion pa rin ito. Eh, gusto lang makasama ni Carlito na matagal yung bata. Ibabalik niya rin yun. At hindi na lang sana nagpaalam. Habang nagbabakasyon yung magkama, namamatay naman sa kaisip yung nanay. Hindi mo talaga. Let's go! Okay. Where do you wanna go muna? To Disneyland. Sandali, malayo yun. Dito muna sa Pilipinas. Daddy, can we go swim? Swimming? Doon tayo swimming pool. Ha? Rosa Camila. We'll answer mommy later na lang, okay? I'll be the one to call her. Papa, Daddy. Let's go! Ba't hindi ka kasama sa paghahanap kay Charlie? Nagdududa na ba sila sa'yo? Hindi po. Bidang-bida nga ako sa pagkakahuli ko rin sa mama na tumira sa bayan ni Alberto eh. Kaya nga lang, masyado na raw akong maraming hawak na kaso. At saka, magaling naman na si Agent Chavez eh. Hindi.
Makihalap ka. Kumuha ka ng ibang taong maghahanap kay Carlito at sa anak niya. Yung bagong tao, ha? Kapag nahanap namin, Ako na ang gagalaw pagdating mo. Kumikilos ka na ng hindi ko nalalaman? Ano ba? Trivial things, Alberto. Tinakas ni Carlito si Charlie. Papahanap ko sila. It's like killing two birds with one stone. You know, Phoebe, come here. At saka na muna yung kantihan na yan. Let's focus on the election. Let's focus on Alejandro Montemayor muna. Gantihan mo yung mga nagkasala sa'yo. At gagantihan ko yung mga nagkasala sa akin. Kung mawawala ka, kung mawawala ka. Lagay na yung mga gamit ko sa kwarto ko. I'm back! Hello! Welcome Hi, Mom. home! Tito Tomas? Hi. Oh, hindi mo kasama ang anak ko. Alam mo, sa susunod na natin pag-usapan si Real, I just want to know one thing. Why did you even consider running for the vice presidency? Amanda, that's water under the bridge. And don't worry, Tomas is back on top. Ma'am, back on top? On top of what? Alam mo bang pati sa internet, kalat ang surveys na leading pa rin si Dad? And we only have 1 month to catch up. You know, such decisions can reflect on Tito Tomas as being unfit, undecisive, and unfit to run for the presidency. Alam mo, Amanda, yan ang suggestion ni Madam President. Well, never mind. So, what do we have to do to catch up? Well, tinawagan ko na si Alberto. We need to do something drastic, and calling Alberto is not enough. Sunugin ang dapat masunog. Gamitin natin ang bangayan ng dalawang pamilya, sa vice-presidente at sa presidente. Nawawala ngayon si Charlie. Kinuha ng ama niya. Pwes, pasabugin natin sila. Hindi uubra yan. Hindi tayo papansinin ni Leandro at ni Romina. Alam ko nang nagtataki pa ng dumi yung dalawang senior citizen. Ma, kapag naghagis ka ng bote ng gasolina sa apoy, imposible hindi sumabog to. Nawawala si Phoebe. Ang apo ko ay sa loob mismo ng simbahan kinidnap. Lahat ng stage na pinagdarausan natin ng mga rally, sumasabog. How could Carlito do this to me? Lola, baka nga pa mas okay pa ngayon nakasama niya si Charlie. How can you say that? Niwala siya sa atin. At si Alicia, anong sasabihin niya sa atin, ha? Ayaw mag-file ng kidnapping ni Miss Salvacion. Si Lola, pag nagkataon, kahihiyan din yung sa kanila. Walang kahihiyan pag nakuha o nanakaw ang iyong apo. Pagpalipas ka lang ng ilang araw at makikita mo magsasalita na si Alicia. At sino ang sasabugan at maaapektuhan ng kanyang sasabihin? Walang iba kundi ako. Pero, Tita Romina, hindi ba masisira rin si Senator Montemayor pag nagkataon? How could he? He denounced publicly the family of Alicia. At huwag niyong kakalimutan, sa mata ng publiko, sa mga tao, tayo ang lumalabas na may kasalanan whether Carlito kidnapped his own son or not. Bakit walang naluluta sa mga krimeng nagaganap ngayon? Bakit tila yata sa amin lamang pamilya ni Leandro bumabagsak lahat ng kamalasan? Napakaswerte naman sobrang yan si Locsin! Huling pagtatanggol ko na sa ito kay Daddy. Isa pang beses malaman kung tungkol sa'yo, hihiwalayan na kita. Nestor, kung gusto mo pang mabuhay yung anak natin, huwag mo akong galitin. Pinagsasama mo kasi yung personal at politika sa buhay natin. Walang pinipiling klase ng buhay ang kasamaan. Alam mo, Nestor, wala ka ng pinagkaiba kay Kuya Alberto. Dugoan na rin ang kamay mo eh. Hindi naman si Alberto ang kausap ko eh. Mga intelligence reports yun. At kailan ka pa naging part ng intelligence group? Hindi mo na nga alam kung anong katotohanan at kasinungalingan eh. Alam mo, Lucinda, wala akong kinalaman doon. Narinig mo naman na Molotov bombs yung binigay sa akin impormasyon. Pero time bomb yung sumabog. Alam mo kung tama yung binigay nilang impormasyon sa akin, sana tama rin yung mga nangyari na yun. Alam mo, Nestor, bobo ka. Kahit ako walang alam sa politika, nakikita ko na
Nililingan ka ng mga kausap mo na sinasabi mo yung mga kaibigan. At saka, Nestor, kung may unang mamamatay, ha, yung mga bobo yun. Kaya mag-isip-isip ka na rin. Malay mo, kaya ka nilinlang nakausap mo dahil gusto ka rin nilang mapatay dun sa kagabing bomba na tinanim nila. Charlie, please baby, uwi ka na. Miss ka na ni Mami. Join us na lang here, Mami. Anak, kasi si Daddy mo madaming hinihingi na kapalit eh. Mommy, Daddy is now free. Can you marry na lang my Daddy? Anak, I love your tatay Rafael and he misses you too. I love my Daddy more. Anak, can I talk to your dad, please? Rosa Camila, ginusto na rin ito ni Charlie. Hindi ko siya tinuruan. Alam mo, Carlito, napakasama mo talaga. Bakit kailangan mong gamitin pati anak natin? Ganyan kita kamahal. Di ba sinabi ko mo sa'yo dati lahat gagawin ko para makuha lang yung pag-ibig mo ulit? Carlito, ito tatandaan mo, ha? Kapag hindi mo binalik dito ang anak ko, ako mismo ang gagawa ng paraan na kahit ano, kahit gano'n ka desperado para makuha kong anak ko. Excuse me, sir. Nandito na po ang regular client nyo, si Mr. Baharias. Tinatanong po kung kayo raw mag-repair ng lens nila. Sige, sabihin mo ako mag-aayos. May nasikaso lang ako. Ay, sir. Sir, andito rin po pala si Miss Montemayor. Si Lucinda? Rafael, Mrs. Adorable si Lucinda. Ano ka ba? Napapagbayaan mo na yung restaurant dahil kaya... Asan ka ba? Naghahanap ka sa anak mong maayos naman sa kanyang ama. Rafael, anak ko nawawala. Ikaw, anong ginagawa mo? Umiiyak ka dyan sa ex-girlfriend mo na si Trina? Wala na ba akong karapatan magbalik tanong man lang? Okay lang sana kung yun ang ginagawa mo. Ang diferensya kasama si Ate Lucinda. Bakit ikaw? Yung anak mo lang ba nasa isip mo? O pati yung ama niya? Daddy, susunod ba talaga si Mami? Sana. Let's hope na lang, Charlie Boy. What will Mommy doesn't? I don't know. Bakit? Do you wanna go na ba? I will miss her eh. Anak, di naman tayo tatagal dito eh. Kahit mga 1 week lang tayo, I just wanna spend time with you. Daddy, you know, Mommy still loves you pa rin. I know. Kaya lang, marami nga kasing pinagdaanan ng mami mo eh. Kaya marami na lang yung mga bagay na hindi may iwasan. May gulo kami ni Carlito dahil kay Charlie. Si Rafael naman dahil kay Trina. Kung hindi na maganda ang pakikitungo sa'yo ni Rafael, kailangan mo sigurong pag-isipan kung itutuloy mo pa ang kasal ninyo. Bago mamatay nun si Trina, tinanong ko si Rafael kung itutuloy yung kasal. Sabi niya, oo daw. Pero ngayon, parang hindi ko na ata alam kung anong isasagot niya sakaling tanungin ko siya ulit. Baka nagdududa siya dahil sa nangyayari sa inyo ni Carlito. Nararamdaman niya ni Rafael, anak. Pero sa kanya ko naman binigay yung pangako ko na papakasalan ko siya eh. Pero hindi ba nangako ka rin kay Carlito? Nakakausapin mo si Rafael. Nangako ka sa kanilang dalawa. Baka ikaw ang mawalan. Oh. Ano yan? Vice President Reyes, Secretary. Pwede ba pakisabi sa mga politikong yan? Hindi na ako magtataas ng kamay sa kanilang mga politiko, no? Tama na kamo. Nasunog na ako. Eh, pareho sila kamo ng kulay. Dami ko ng personal na problema. Lahat gagamitin. Kahit na si Romina, si Leandro. Kaya anak, kailangan magpakalayo-layo na tayo rito. Rosa Camila, huwag mo masyadong isipin si Charlie. Alam ko hindi siya pababayaan ni Carlito. Baka gusto lang niya makasama ang anak niya. Ang gusto ko isipin mo yung paglayo natin dito. Good morning, sister. Hi, good morning.
Morning po. Sor Anunciata, kailan kayo dumating? Kaninang umaga lang, Governor. May magandang balita ako sa inyo. Natanggap ko na ba ang endorsement ng San Dionisio League of Churches? Hindi po politika. Tungkol doon sa nawawala ninyong apo sa tuhod. Oh. Lola! Ayan na siya. May nag-iwan sa kanya sa pinto ng aming asilo noong 1 linggo. Hindi naman namin naiisip na siya ang nawawalang anak ng apo nyo. Eh kung hindi pa lumabas sa dyaryo yung litrato niya. Lola, kung si Phoebe ang kumuha kay Cynthia, bakit naman niya iiwan to sa asilo lang? Talagang wala ng katinuan ang pag-iisip ni Phoebe. Kaya tawagan mo si Carlito ngayon din at ibalita mo na narito na muli ang anak niya. Maraming salamat sa iyo, Sor Anunciata. At maghanda ka, Doris. Aalis ka, dadalhin mo si baby Cynthia sa Australia, sa ating pamilya doon, para manirahan doon sa kanila. Pero tita, hindi ba ito hahanapin ni Carlito? Mas safe siya ron. At utang na loob, wala sanang makakalabas sa bahay na ito na naritong muli ang anak ni Carlito sa atin, sapagkat hahabulin at guguluhin tayong tiyak ni Phoebe. Hello, Ma. Alam namin magbo-boycott ka, pero hindi mo naman siguro kailangan ipangalandakan sa bahay na to. Eh, saan mo naman ako gusto magpunta? Kailangan Tita Alicia, eh wala naman may insak doon. At saan ka naman pupunta? Kaya Tito Sharina, sa sagap ng chismis. Bakit nasasama ka ba sa akin? Tingin mo papapasukin ka doon? Eh, alam naman doon na isa ka lang hamak na security ni Daddy. Huwag mo na ako hintayin, ha? Paloma. Teka. Huwag mo nang habulin. Hayaan mo na siya. Puro kahul lang naman yan. Hindi naman nangangagat eh. Yung ruta natin papuntang Batangas bukas, naayos mo na? Si Itay po yung gumagawa. Ibibigay niya na lang daw po sa akin mamaya. Okay. Nalaman mo ba kung meron ng balita tungkol sa kung sino yung naglagay ng bomba sa stage ng 1 linggo? Mami, wala pa din po eh. Pero ang huling itinanong po sa akin ni Itay, kung bakit nandun daw po si Ate Lucinda, si Nestor at si Rafael. Matalino yung tatay mo, ah. And to think kami magkabanggaan dati. Oo nga, no? Bakit nga ba nandun si Lucinda at Rafael at Nestor? Ano naman ang kailangan mo sa amin, Alberto? Wala naman, Emil. Alam mo talagang sadyang malisyoso lang itong isip ko talaga eh. Baka ako may pinaplano kayong tulungan si Carlito sa paghahanap niya kay Charlie. Bakit naman namin gagawin yung kay Rosa Camila? Malay ko. Baka ako naisip niyo na matatakasan niyo ako kung isa-isa niyo akong tatakasan. Paalala lang. Walang lalabas ng Maynila. Kahit isang araw na bakasyon lang, palagi may nakapantay sa inyo. Pero balak mo talaga na Alicia na umalis kami dito eh. Pag ginawa niyo yan, ako, baka merong aksidenteng nangyari sa inyo sa papunta niyo kung saan kayo pupunta.